Magandang araw sa ating lahat. Ang video na ito ay inilaan para sa mga pure online students sa ating klase. Para mas maging maayos ang pangunawa natin sa mga talakayan na ibinahagi ko dun sa mga face-to-face students at gayon din sa inyo na naka-pure online. So, tulad nung second quarter, ganun ulit ang gagawin natin ngayon. Kumuha ng malinis na papel at kailangan ninyong isulat yung mga sagutin nyo doon sa papel at isubmit ito sa ating Google Classroom. Ngunit dadagdagan ko ito, class, dahil sa pagkakataong ito, kinakailangan nyo ring magsagot ng maikling pagsusulit na ipopost ko sa Google Classroom natin every second day ng klase ko sa inyo. So, by next week ay ganun pa rin, magpo-post ulit ako ng video katulad nito at magsasagot din kayo ng maikling pagsusulit. Okay, so sige, simulan na natin ang ating talakayan. Balikan lamang muna natin, mabilis lang yung mga naging sagot natin doon sa maikling pagsusulit natin tungkol sa Renaissance. Kung hindi pa ninyo nasasagutan yung maikling pagsusulit, sign na ito na sagutan ninyo ito. Nandun lang yun, nakatambay lang yun sa Google Classroom. So please lang, sagutan na natin. Okay? Unang tanong, ano ang sumibol na akademikong pag-aaral dulot ng Renaissance? Ito ba ay humanidades o humanismo? Pakipost ang video at sagutan ito sa inyong mga papel. Kung ang sagot ninyo ay humanidades, kayo ay tama. So ano ang term natin o key term natin dito sa slide o sa tanong na ito? Ito yung akademikong pag-aaral. Okay, again, akademikong pag-aaral, ito yung formal na edukasyon noong panahon ng Renaissance. Diyan nagsimula ang humanidades. So, akademikong pag-aaral, nabasa niyo yung sa tanong, humanidades na ang sagot dito. Pangalawang tanong, bakit umira lamang ang Renaissance sa mga mayayamang tao noon? Kung ang sagot ninyo ay dahil sila lamang ang may kakayahang mag-aral at bumili ng sining o iba't ibang sining, ay tama ang inyong sagot. Okay, remember, di ba? Sila ang nakakapag-aral ng panahong ito. Kaya sila lamang ang maituturing ng mga o itinuturing ng mga historians na sa kanila umiral ang tinatawag natin na Renaissance. Pangatlo, maituturing ba o maituturing daw na Renaissance man o woman ng isang tao kung siya ay may mataas na estado sa lipunan? Ito ba ay tama o mali? Kung ang sagot ninyo ay mali, mahusay. Kung naalala ninyo, sino nga ulit yung ultimate Renaissance man na naging sentro ng talakayan natin noong nakaraan? Ito ay si Leonardo da Vinci. At sa paanong paraan natin nasabing Renaissance man si da Vinci? Ito ay dahil hindi sa yaman niya, kundi sa talento at kakayahan ni da Vinci. 'Di ba? Hindi lang isa, klase. Maraming talento at kakayahan ang taong ito. Wala sa yaman o antas ng isang tao sa lipunan ang pagiging Renaissance man o woman. Sa talento ito ng tao. Next, napanatili daw ng Santo Papa ang pagiging pinunong politikal sa Europa noong panahon ng Renaissance. Ito ba ay tama o mali? Kung ang sagot mo ay mali, ikaw ay tama. Kung naalala ninyo, klase, noong panahon ng Dark Age o gitnang panahon kung tawagin na natin, ang Santo Papa o ang Simbahang Katoliko ang pinakamakapangyarihan noong panahon na ito. After ng Dark Age, di ba? Tinalakay natin ang Renaissance period o panahon ng Renaissance. At sino na? Hindi na Santo Papa o Simbahang Katoliko ang makapangyarihan dito, di ba? Ang mga hari na, ang muling naghari sa panahong ito. Tanong, nakatulong ba ang panahon ng Renaissance sa Simbahang Katoliko? Maaari bang magsulat ng oo o hindi at ipaliwanag sa paanong paraan ang inyong sagot? Ngayon, suriin naman ang apat na larawan na nasa slide ni Ms. Jet. Mag-4 picks, one word tayo. Base sa mga larawan na nakikita ninyo, ano kaya yung posibleng gawin ng tao kapag nalaman niyang may mali sa mga aral at doktrina na nais ipatupad ang simbahan? Mula doon sa naging sagot ninyo, papasok tayo doon sa tinatawag natin na
reformasyon. So ano ba ang reformasyon? Ano ba ang silbi niyan sa kasaysayan natin? Tandaan ninyo, class, na after o pagkatapos ng gitnang panahon o ng Dark Age, syempre, nagbalik ang mga hari. Ngunit sinubukan pa rin palakasin ng simbahang katoliko yung kapangyarihan nila. At ginamit nila itong movable printing machine ni Gutenberg. Itong nakikita ninyo sa kanan. Okay, yan po ay, kung tutuusin, sa kasalukuyan, yan yung Xerox machine nila dati. At yan yung ginamit nila para ilimbag. When we say ilimbag, ito yung i-print or Xerox in English, yung Biblia. Okay? At sa pamamagitan nun, paglilimbag ng Biblia ay hindi na lamang sa Italia o sa Italy kumalat ang Katolisismo. Even sa France at sa England ay nagkaroon na rin ng pananampalataya ng Katolisismo. At dahil doon, class, dahil nakakabasa ang tao, definitely, di ba? Nabasa niya ang Biblia. At nag-iisip na ang tao, remember, sa panahong ito, dumako o nangyari ang panahon ng reformasyon. Nag-isip ang tao, nag-analyze ang tao, bakit ganon? Ano nangyari? Bakit iba yung nababasa ko sa Biblia doon sa tinuturo o nakikita nila sa simbahang Katoliko? Etong panahon ng reformasyon, again, panahon po ito. When we say reformasyon, panahon ang tinutukoy dito. Panahon ng krisis na pangrelihiyon sa Europa na naglalayong baguhin ang pamamalakad sa simbahang Katoliko. Tandaan ninyo na ito o isa ito sa pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan dahil minulat nito ng panahong ito ang tao doon sa hindi maitamang ugnayan ng simbahan at ng Estado. Dito papasok yung performance task ninyo, class, kung saan kailangan nating mag-isip ng issue na parehong may say o may sinasabi ang simbahan at ang pamahalaan. At thankful tayo sa panahon ng reformasyon dahil nakapag-isip ang tao. Nalaman ng tao na, parang hindi pwedeng magsama ang relihiyon at ang estado natin. Dito nagsimula ang ideyang iyon. Partikular na sa mga taong tinatawag nating protestante. When we say protestante, sila yung mga grupong humihiwalay sa simbahang katoliko noong panahon ng reformasyon. From the word itself, protest, di ba? Nagpo-protesta ang mga taong ito. So, sino ba yung mga protestante? Ilan na dyan sa kikilalanin natin ngayong araw ay si John Wycliffe. Si John Wycliffe ay pinakaunang um, tumiwalag o bumatikos sa simbahang Katoliko. Pinaniniwalaan niya na kinakailangan mamuhay ng mga pare or na even, di ba, yung Santo Papa at ng mga tao sa loob ng simbahang Katoliko ng simple, di ba? Isa si Wycliffe doon sa mga nakakuha o nakatanggap na kopya ng Biblia. At nung nabasa na ito, nakita niya na si Jesus Christ, di ba? Simple lang ang pamumuhay niya. Maralita pa nga kung isipin natin. At nagtaka ngayon si Wycliffe, bakit nakikita niya na ang simbahang Katoliko, even, yung mismong Santo Papa ay namumuhay ng marangya. Parang may mali, di ba? Dapat simple lang ang pamumuhay ng mga kaparian. At yun yung isa sa hindi pinapaboran ni Wycliffe pagdating sa simbahang Katoliko. At isa pa, ginagamit na gabay ang Biblia sa araw-araw. So, isinalin ni Wycliffe ang Biblia sa wikang Ingles. Ang Biblia kasi, class, ay mula sa wikang Latin. Originally, nasa wikang Latin. Iyan. Then, tinranslate ni Wycliffe sa wikang Ingles para maunawaan ng lahat ng tao. Ngayon, na-impluwensyahan ni Wycliffe si John Huss. So, sino itong si John Huss? Class, si John Huss po, again, na-impluwensyahan siya ni Wycliffe. At ang simbahang Katoliko ay pinarusahan siya bilang, pinangalanan siya bilang erehe. When we say erehe, ito yung mga taong salungat sa doktrina ng simbahan. At dahil tinawag siyang erehe, class, ay sinunod ng buhay si John Huss. So, ganoon kalupit ang kasaysayan natin, partikular na doon sa mga taong
tumitiwalag at may ibang ideya doon sa ideya ng simbahang Katoliko. Ngayon, itong si Martin Luther, ito yung pinakatanyag, hindi isa, pero pinakatanyag na protestante noong panahon ng Reformasyon. Kaya tandaan ninyo na maliban sa pagiging ama ng protestantismo, wala ito sa slide natin. Pero sa panahon ni Martin Luther, nagsimula ang paggamit natin ng salitang protestante. Okay? Kung mapapansin niyo kanina si John Huss, even Wycliffe class, ay binansagang erehe. Sila yung mga taong salungat sa simbahang Katoliko. Pero nung dumating si Martin Luther, dito na ginamit yung salitang protestante. Para kay Martin Luther, makakamit natin ang kaligtasan according sa Biblia. Nag-cite pa siya sa Bible na ang kaligtasan daw ay makukuha gamit o sa pamamagitan ng pananampalataya ng isang tao. Kaya sobrang na-shock o nagulat itong si Martin Luther nung nalaman niya na binebenta ng simbahang Katoliko ang indulhensya. When we say indulhensya, ito yung kaligtasan ng tao. To the point na bumuo pa ng 95 thesis itong si Martin Luther. Itong 95 thesis ay naglalaman ng mga protesta ng simbahan sa pagbebenta ng indulhensya. Kung nakikita ninyo ang slide na ito, pinako pa ni Martin Luther yung 95 thesis niya sa mismong pinto ng Catholic Church doon sa Germany kung saan siya nagmula. And that's the reason why sobrang galit na galit ang simbahang Katoliko sa kanya. Paano nagtapos ang kwento ni Martin Luther class? Even yung mga hari ng Germany, tinutuligsa ni Martin Luther. Pinapaliwanagan niya. Kaya gumawa ng kasunduan ang simbahang Katoliko. Ito yung tinatawag nating Peace of Augsburg. Ito ay naglalaman ng kasunduan kung saan sinabi ng simbahang Katoliko na kung ano ang relihiyon ng namumuno sa isang bansa, siya na rin dapat ang relihiyon ng buong o lahat ng tao na naninirahan doon sa bansa. Iyon. Imagine ninyo, yung governor ninyo class, kung ano ang religion ng governor ninyo, yun na rin ang religion ng buong klase ninyo. Ganoon umiral ang Feast of Augsburg. Ganoon. Ganoon ang ginawa ng simbahang Katoliko upang mapatahimik ang mga protestante. Sa tingin niyo napatahimik sila? Definitely no. 'Di ba? Hindi mapipigilan ang bugso ng damdamin at ideya ng tao. Kaya naman, umusbong itong ideya ni Martin Luther o naimpluwensyahan niya ang iba't ibang tao noon. Nandyan si John Calvin, Friedrich Zwingli, at ang pinaka-importanting tao na i-highlight natin dito ay si Haring Henry VIII. Dahil sa kanya po, nagsimula ang ideya ng divorce. Okay? Imagine, dahil lang ayaw pumayag ng simbahang Katoliko na mag-divorce sila ng asawa niya na si Catherine ng Aragon, ang ginawa niya, humiwalay yung kaharian niya o yung Inglaterra sa simbahang Katoliko. At doon natin makikita yung ugnayan, di ba, ng reformasyon doon sa politika. May mga tao na ayaw sa simbahang Katoliko. May mga tao na gusto pa rin naman sa simbahang Katoliko. May mga tao na gustong magsama ang relihiyon at pamahalaan at meron namang gustong maghiwalay ito tulad ng ginawa ni Haring Henry VIII. So ipakita na rin natin ito. Ito yung family tree ng pamilya ni Henry VIII. Si Queen Elizabeth, yung recently na namatay class, hindi niya direct descendant si Henry VIII. Pero ang descendant ni Queen Elizabeth ay kapatid ni Henry VIII. Itong kung hindi ako nagkakamali, si Margaret Tudor ng Queen Court. So kung babalikan ninyo, kung titignan ninyo yung family tree ng kapatid niya na ito, nandoon sa dulo yung pamilya ni Queen Elizabeth. So doon nagtatapos yung reformasyon. Ngayon, suriin naman ang 4 na larawan na ito, class. Sa inyong palagay, ano naman ang ginawang hakbang ng Santo Papa o ng simbahang Katoliko per se upang labanan ang impluwensya ng Protestantismo? So i-pause ang video na ito at sagutan ang tanong.
Base doon sa naging sagot ninyo, mapupunta tayo doon sa ideya ng kontra-reformasyon. Natapos natin yung reformasyon, nandito na tayo sa anong feedback ng simbahang Katoliko, di ba? When we say kontra-reformasyon, ito yung naging tugon ng simbahang Katoliko upang masagot ang batikos ng mga protestante. So, ang layunin lang nito ay magkaroon ng mga reforma. When we say reforma, ito yung mga pagbabago na nais gawin ng simbahan. Mabilis lang ito. Dito na pumasok yung Council of Trent. Nagkaroon ng kontra-reformasyon sa pamumuno ni Pope Paul III. Sa ilalim ng pagpulong ni Pope Paul III doon sa mga namamahala sa simbahang Katoliko. Sa Council of Trent ito naganap. So, mga reforma ang nabuo sa lugar na ito bilang tugon sa Protestantismo. Ngayon, magsagot ulit sa papel ninyo. Tukuyin kung ang pahayag ay isang reforma na sinama dito sa Council of Trent na binuo ng simbahan o hindi. Isulat lamang ninyo kung reforma ito o hindi. Una, pagbabawal sa pagbenta ng indulhensya at pagdidisiplina sa buong kaharian. Reforma ba ito o hindi? Kung ang sagot nyo ay reforma, ay mahusay. Isa nga itong reforma na nasama doon sa Council of Trent. Di ba nga si Martin Luther Class, ang indulhensya, pagbebenta ng indulhensya, yung pinaka tinuligsa niya. So, siguro natuto ang simbahang Katoliko at sinama nila ito sa naging reforma nila. Next, pagtatayo ng seminaryo bilang paghahanda sa kaparian. Isa ba itong reforma o hindi? Class reforma pa rin ito. Tinry nila, okay, yung mga pari nila para handa nang sumagot doon sa mga tanong ng mga protestante kung sakaling may makakaharap man silang tumutulig sa simbahang Katoliko. So nagtayo sila ng mga seminaryo upang mahanda yung mga kaparian nila. Pangatlo, ipaliwanag na magkaugnay ang pananalig at pagbabahagi ng yaman sa pagtamo ng kaligtasan. Plus, hindi ito kasama sa reforma sa Council of Trent. Anong mali sa pahayag na ito? Ang salitang yaman. Tandaan ninyo, ipinaliwanag nila na magkaugnay hindi ang yaman, okay? Magkaugnay ang paggawa ng mabuti at pananalig, pananampalataya in other terms, sa pagtamo ng kaligtasan. Ayun yung pinapaliwanag nila sa reformang itong ginawa nila doon sa Council of Trent. Then, nabuo raw ang iba't ibang religious orders tulad ng Society of Jesus, just such as in Jesuit, Augustinians, Dominicans, at iba pa. Kasama po ito doon sa naging reforma ng simbahang Katoliko. So when we say religious orders, ito yung mga samahan, particular na rin, iba't ibang tao, okay, parang mga protestante din, pero ang pinaniniwalaan o pinapakalat nila ay paniniwala ng simbahang Katoliko. Next, pagpapayag sa mga protestante ng nabuhay ng mapayapa kasama ang simbahang Katoliko. Ito ba ay reforma o hindi? Definitely no, class. In fact, nagbuo pa ang simbahang Katoliko ng inkwisisyon o korte na nagsisiyasat at espiya, nagiging espiya sa mga pinaghihinalaang ere. And that is the reason why sobrang dugo ng parting ito ng kasaysayan. Dahil, class, imagine, para itong extrajudicial killing, kung iisipin natin, kung saan itong Inquisition class, itong korte na binuo nila, ito partikular na mga tao na nagsasabi kung sino ang erehe at hindi. At kayang pumatay ng mga taong ito class. Okay? Tulad ng sa extrajudicial killing, meron ba tayong, kung iisipin, due process noong panahon na ito? Sino ang nagdedesisyon sa mga taong sinasabi nating nalulong sa drugs, di ba? At tulad ng pangyayaring iyon, ay naging madugo din ang panahong ito sa kasaysayan natin. Next, nabuo ang index o listahan ng mga aklat na bawal basahin ng mga Katoliko. Reforma ba ito o hindi? Okay, mahusay. Ito ay reforma. Ayan ang huling reforma na binuo sa Council of Trent.
Okay? Bumuo sila ng listahan. Imagine ng mga aklat hindi mo pwedeng basahin. Katoliko ka man o protestante. So, pinipigilan nila na lumabas ang ideya mo, di ba? Ito yung summary ng Council of Trent. Ayan. So, madali lang naman siyang unawain. Kung meron kayong tanong tungkol dito, pati doon sa reformasyon, isulat na lamang ito sa papel na pinagkasagutan ninyo para makita ko rin kapag pinasa na ninyo sa ating Google Classroom. Ito na ang huling tanong na sasagutan ninyo, class. Sang-ayon ka ba o hindi na mapasaligal ang death penalty sa Pilipinas? So, nais ko lamang mabasa ang paraan ng pagpapaliwanag ninyo at kung paano kayo mag-isip. Kayo ba ay tulad ng mga protestante o kayo ba ay tulad ng simbahang katoliko kung paano kayo mag-isip at magpaliwanag sa isyong ito? So, naway may naibaon kayo sa araw na ito. Kung may tanong at o paglilinaw, mag-email lamang sa akin.